Isang mapagpalang araw sa atin lahat, mga kapwa-tao. Ano po ngayon, December 31, 2024. Ito po ang huling araw ng 2024. Kumbaga, mamayang alas 12 ng gabi, maghiwalay na ang taon. Papasok na ang 2025. Kaya po bigyan daan ko po ang usaping ito dahil po sa mga pamahiin. Ano po ba talaga ang pinakamaswerteng pamahiin sa bagong taon? Isishare ko lang ito sa inyo. Alam niyo lahat ng mga pamahiin maganda. Ang hindi lang maganda, nasa tao nagdadala. Totoo po yan, kung mayroon man kayong dosing bilog-bilog, ay maganda. Pero kung hindi po natin pagsisikapan, pagdating ng January 2, wala pong bisa yung kahit dosing bilog-bilog pa, kung 24 man na bilog. Ibig sabihin, wala pong bisa yon kung hindi po tayo kikilos. Yan po ang aking gustong ipaliwanag sa inyo. Alam niyo, ang pagpapala nandyan lang palagi. Ika nga, ang sabi ng Panginoon, tao, kumilos ka. Tutulungan kita. Yun po ang dapat po nating pakatandaan. Nasa ating mga kamay ang pagsisikap. Nasa ating isipan ang mga plano kung anong gagawin ng ating mga kamay, ating pagsisikap. Hindi po pwede na ang ating mga kamay ay gamitin natin sa masasamang paraan. Yan po ay ginawa tayo ng Panginoon na sana magiging mabuting tao. Alam naman po ninyo, ang ating mga daliri ay hindi pantay-pantay. Kahit sa magkapatid, kamag-anak, kuminsan nandyan yung hindi nagkakaunawaan. Kaya po hindi po ayaw po ng Panginoon ng ganyan. Kaya po may Pasko, may bagong taon at may mga pamahiin. Yun, nabanggit ko na yung pamahiin number 1 niya, dosing prutas at may ano pa. Mayroon pang mga pamahiin na ayaw kumain ng manok kasi isang kahig daw, isang tuka. Malaking pagkakamali po yung mga ganyang pamahiin. Wala pong malas sa mga pagkain. Huwag ka lang kakain ng may lason. Nasa tao po talaga ang gawa. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, tulungan kita, tao, kumilos ka. Yun po ang akin para sa akin. Kasi yan po, naranasan ko na yan. Ay bahala na kayo kung hindi kayo maniniwala. Ako, ilang taon ako, nagbagong taon na ako lang mag-isa. Naging taong grasa ako eh. Nung umalis ako dyan sa Cebu, unang bagong taon ko sa pantalan ng Maasin, Liti. Kasi hindi pa mahigpit noon sa mga pantalan o sa mga terminal ng bus. Kung wari, pasahero ako, doon ako upo-upo hanggat may bag naman akong dala, doon ako maiglit. Pero tuloy ang aking pagdarasal. Kaya po, sa awa ng Panginoon ngayon, binigyan ako ng kalakasan, bagong buhay, at hindi na magdiriwang ng bagong taon na sa terminal. Dito na, may bahay na po ang sa aking anak po. Ito nakapangalan, Hulugan po. Ayan po ang ibig sabihin ng pag-asa. Huwag pong mawala ng pag-asa ang tao. Patuloy lang manalangin at magsikap. Nung dumidiskarte, alam niyo, kung hindi ko talaga pinagplanuhan, baka wala na ako, hindi niyo ako makita. Oo, kasi ang Panginoon kasi pagka nagdasal ka at wala ka namang masamang nagawa,
dudugsungan ng iyong buhay. Yan po ang napaka-importante sa atin, manalangin at nandyan ang pagpapala. Pero hindi po pwede na puro lang tayo panalangin at hindi naman tayo kumikilos. Galit po ang Diyos sa tao na hindi nagsisikap. Kasi doon po nag-umpisa, pag hindi ka nagsikap, ano mangyari sa'yo? Babagsak ka sa kahirapan at doon matutokso ka sa mga masasamang gawain. Oo, yan po eh. Ayan po mayroon naman din na napakaganda na ng trabaho. Oo, maganda na ang kita. Pero bakit kulang pa rin po sa kanyang pakiramdam? Di siya nakukontento sa kanyang kinakatayuan. Gusto pang kumuha ng kayamanan. Diretsuhin na natin. Kukunin yung mga kayamanan ng iba. Kung para sana sa mga dukha, kukunin pa. Hindi na ako magbanggit kung sinong mga tao na yan. Yan po ang masasamang pag-uugali. Makasarili. Kaya po, dapat po, lalo na sa pagpili ng ating mga leader, isama po natin sa panalangin na mapili natin ang mabubuting kalooban. Yung naghandang magsikripisyo sa mga tao, sa mamamayan. Kasi kung baga, marami talaga ang kumukontra sa mabuti. Tingnan mo naman ang ginawa kay Jesucristo. Puro kabutihan ang mga turo ni Jesucristo pero ayaw ng tao ng kabutihan. Bakit? Ayan po ay dikta ng masamang espiritu. Hanggang dyan sa lagi kong sinasabi, ang lupang banal hanggang ngayon walang kapayapaan. Yung sinilangan ni Jesucristo, di ba? Kaya po sana kung talagang magtulong-tulong tayong magdasal, kung maging mapayapa ang buong mundo sana at talagang matutupad po ang kagustuhan ng Panginoon Hesus. Pero alam niyo bago tayo mangaral sa mga ibang mundo man dyan o mga leader man ng ating bansa, saan ba nag-uumpisa ang kabutihan? Saan ba nag-umpisa? Nandyan po sa ating sarili. Makikita yan sa ating sarili, sa ating mga pamilya, kung paano mo nagabayan ang iyong pamilya. Kung watak-watak po ang iyong pamilya, hindi mo sila nagabayan, sigurado hindi maganda ang iyong pag-uugali. Ayan po ang prueba eh. Ako mga kaibigan, bagamat nung ako'y umalis nga dyan sa Cebu, sumama ang isipan ng ilang tao dahil akala nila kagustuhan ko yung ginawa ko. Pero hindi po, nagtiis po ako ng ilang taon. Kasi inisip ko, wala man akong kung umuwi ako, di lalo lang akong mababaon. Lalo lang akong kutyain, lalo lang akong apihin. Baka ano pa mangyari sa akin. Kaya po, pag desisyonan ko nung mga araw na yon na hindi na talaga ako uuwi. Yon po, ibig sabihin mga kaibigan, nasa Panginoon ang awa, nasa tao ang gawa. Yan po, napatunayan ko na po yan. At alam ninyo, itong aking channel, kahit nakakaboring, tagal ko nga na-monetize sa YouTube, tsaka sa aking in-stream ads. Pero bahala na. Alam niyo ang bala ko talaga dito, gusto ko makatulong. Unang-una sa kamag-anak at hanggang doon sa mga ibang tao na nangangailangan. Ako po, madali lang po ako makakagawa ng mga project dahil po ako ay marunong po ako mag-manage ng napbuhay kung saan, kahit ano man. Dahil po sa aking mga experience ng aking nagiging taong grasa ko, hanggang ako'y nalugmok sa kahirapan, lalo kong pinag-aralan kung paano ko may tama ang mga mali. Natututo po ako. Kaya po, maswerte po yung makikinig sa aking
mga payo sa aking mga vlog. Ito po'y kung intindihin lang talaga, makakakuha kayo ng aral at magagamit ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay kung paano kayo makaahon sa hirap. Kahit naman kayo mayaman, kung hindi nyo pag-aralan ang bawat kilos, pwede kayong bumagsak. Nakikita ninyo, hindi yan nakukuha sa pera. Kailangan yung pag-iisip at ipanalangin mo ang iyong pag-iisip na magiging maganda ang iyong mga plano. O sige, sobrang pangaral na. Happy New Year. Yun po, hindi po yan nakukuha sa mga New Year's resolution kung ano-ano man dyan. Ayaw na magbisyo ng konti. Dagdagan. Ayan po ang ayan sinasabi na sa iyong isip kung paano mo patatakbuhin ang iyong buhay. Paano mo nasa iyong isip kung paano mo gumawa ng mabuti. Kaya yon, kung wala man na tayong isip na puro man lang pariwara ang ating isip, ipagdarasal po natin. At sana maging masagana na ang ating bagong taon. At hindi lang bagong taon, hanggang tayo'y nabubuhay sa mundo, maganda ang ating mga alaala. Kumbaga, magiging bayani tayo ng mga sunod na henerasyon. Maraming salamat. Happy New Year sa atin lang.